Good evening guys. So, this is my first time to vlog ng about travel. Been traveling for already 12 years already. So, we've been to a lot of places already, including Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, where else? Taiwan. Been to Japan for 3 times already. Pero ang pinagkaiba lang ng mga countries sa to is either the food, the weather, at yung mga places. So this time, this year, 2023, last quarter of 2023, medyo naparami yung travel kasi made some mistake na nagkasabay-sabay yung application for visa, and we didn't expect na it'll be single entry yung ibang part of the member ng household. Pero we're still thankful kasi nag-grant. By the way, I'm already holding a multiple visa in Japan, so it's easy for me to travel, luckily, because siguro during the time was hindi pa sila ganon kahigpit. Anyway, so to give you an idea, no, what I usually do sa part ng family ko is kapag hindi kailangan ng visa, I always take advantage of the promos ng mga airlines, like yung mga 11, 22, 33, 44, 55, 66, so on and so forth. Yan yung madalas na may seat sale. So nakakapag-prepare kami ng early. For the past 12 years, ganyan yung ginagawa namin. It's just so happen kapag kasi nag-apply ka ng visa, like for example in Korea and in Japan, hindi mo alam kung kailan mag-grant yung visa, plus hindi mo alam kung kailan yung validity. So talagang expect mo na medyo expensive yung flight unless multiple visa talaga yung na-grant sa'yo. So what I usually do, just a tip guys, pag alam ko magpo-promo na, naabangan ko yung day kung kailan sila eksakto magpo-promo, tapos 12 midnight pinupuyatan ko talaga yan. And kung halimbawa katulad namin is 6 member ng family, sinusulat ko na sa notepad sa desktop ng computer lahat ng passport details para copy-paste na lang dun sa traveler's information. A few years back kasi, si Cebu Pacific, sinisave niya yung details ng nagta-travel. Ngayon, hindi na. So, it would take too much time talaga to encode yung family members. I don't know kung ginawa nila to para mahirapan ka rin mag-book, para mahirapan ka mag-avail ng seat or ng magandang price, kasi minsan pag nalaglag ka sa internet, uulit ka ulit eh. So hindi ko alam kung anong reason nila, but pagalingan lang din talagang pumindot. Anyway, ang first travel namin for this last quarter ng 2023 is ang Bali, no? Nabook ko tong Bali trip ng Piso Fair last January yata, if I'm not mistaken. So medyo mura siya. Minamake lang ako mistake kasi nagbayad kami ng travel tax sa mismong head office ng TIESA. Tapos unfortunately, dahil minsan nagmamadali ako mag-book and hindi ko na pansin, no? So kayo be very careful din, na double ko yung payment and travel tax. Kasi dahil nagmamadali, at the same time pressured, kasi yung booking na yun is marami rin siyang kasabay na booking. So, to give you an idea, no, si Indonesia, si Bali, I don't know kung ganun pa rin sa ngayon, is kailangan niya ng yung polio vaccine. So that's why we availed yung yellow passport, no? Yan yung itsura ng yellow passport.
So, we availed this one kasi nandito na yung record sa loob, including the COVID vaccine. Meron pang iba't ibang klase ng vaccine. No? Mamaya papakita ko yung laman ng sa akin. So, kailangan kasi yan dahil nakalagay yan sa requirements nila na dapat meron kang polio vaccine. I don't know for some reason kung bakit. So, ito yun. No? Ito yung laman yan. So, meron makita kayo dyan, COVID, polio, and yellow fever. Kasi may mga countries na kailangan ng yellow fever vaccine. So, ayan. Meron din akong COVID first booster and second booster. I was supposed to avail yung typhoid nila. Kaya lang, hindi na sila nag-stock ng vaccine sa center, no? Sa Bureau of Quarantine. Madali nang kumuha nito unlike before nung unang pandemic. Lahat kasi nag-a-avail. Ngayon, sobrang dali na pati appointment. Madali kayo makakakuha. Okay, so ngayon, pakita ko lang yung usually ginagawa namin. So for example, bago ang flight namin, nag-ready na kami ng iba't ibang medicine. So nandito, makikita nyo. Like may Cremeles, paracetamol, Ersiflora, ano? May Strepsils kung sakaling sumakit yung lalamunan, may Montelukast, at especially may Cetirizine. Bakit? Para dun sa mga hindi nila alam na meron silang allergies sa peanut. Naka-encounter kasi ako nito last time sa Taiwan na hindi ko alam na may allergies ako dun sa kinakain kong peanut. So muntik na akong ma-hospitalize. Speaking of hospitalization, no? Before, hindi ako naniniwala sa insurance. Pero this time around, kumuha kami ng insurance. So, ang insurance namin is under ng GCash. Kung meron kayong mga GCash account, meron doon makikita na travel insurance under ng standard insurance. So, ang kaibahan niya sa ibang travel insurance is yung cash. Kasi kung meron ka nga namang dalang cash at nawala, di ba nakakalungkot din minsan kasi nawala na nga tapos nagta-travel ka pa, mapapaabono ka ulit. So yung travel insurance compare sa Grab, compare sa ibang travel insurance, meron siyang insurance para sa cash money mo, para dun sa pocket money mo. So hindi ko pa alam kung paano mag-claim kasi hindi pa naman ako nawawala ng pera. So hopefully wag naman. Yun yung ginagawa namin. And then, next is, meron akong iba't ibang currency ng pera na dinadala. So, for example, yan, may Singapore, sa likod may yen, may US dollar, no? I make sure na meron akong mga available na denomination per country. So, usually, pag may sukli, yan na namin nilalagay. Meron din akong mga coins na ginagamit. Nilalagay ko na lang ulit sa lagayan kapag may sumobra, no? Nilalagay ko sa isang parang siyang nakalaminate na something. So ito naman yung mga coins, no, per country, mga sukli-sukli. Hindi maiwasan minsan gustuin mo na huwag mag-coins, mapapa-coins ka. So kahit na sabihin mong meron kang card, like for example itong mga card ko, no, papakita ko sa inyo guys. So ito, katulad yan, yan sa taas is in Japan, sa gitna is Singapore, yung Pokemon na yan is Taiwan. So lahat ng yan ay mga train tickets. Pwede rin siyang pambayad sa ibang mga like 7-Eleven. So mapakinabangan mo naman. Kaya lang nga minsan hindi mo maiwasan talaga mag-coins kasi minsan mayroong mga cash na binabayaran. Okay, to give you details lang regarding dun sa nangyari sa amin.
Pwede ka naman mag-file ng refund kung nagdoble ka ng payment. So, meron silang process. Yung copy ng ticket mo, number 1. Number 2 is yung mismong original receipt na pinagbayaran. And then, copy ng passport. Copy ng birth certificate. Copy ng marriage certificate. And then, authorization letter kung isa ka lang nakukuha na ino-authorize ka ng ibang kasama mo. Tapos, meron doon kang pipilapan na bank form. So, kung gusto mo siyang direct deposit sa bank, pwede rin naman. Pero, hindi nila i-release muna yung refund hanggat wala silang verification from the airline kung na-remit na sa kanila. At the same time, kailangan nila yung tatak mo sa passport na talagang nakaalis ka. So, understandable. Kaya lang ma-hassle. Pero nobody's perfect. Kaya wala tayong magagawa, no? So, ang challenge lang namin is, ang Bali kasi would be our first time na i-travel. So, hindi pa namin kami familiar, no? Ako kasi yung tipo ng tao na mahilig mag-take ng risk. So, lahat naman ng countries hindi mo mapupuntahan na alam mo na kaagad. Kailangan mo lang talagang i-take ng risk. So, ganun ang ginawa namin. Ang ginagawa ko na ngayon, unlike before kasi hindi pa naman ganun a few years back yung travel is convenient. So, nag-book na ako ng wifi sa KKday. Kasi walang available na wifi sa Klook. So, yung dalawang yan ang best friend ng bawat isa, no? Kahit kami. If you want to travel, kasi sila yung pinaka-convenient. Before, nakabili na rin kami siya ng Hong Kong Disneyland tickets. Universal Studios Japan tickets. Pero minsan, may advantage yun direct sa website. Like sa Disneyland. Kasi pag may senior, katulad namin, may senior kaming kasama. Iba kasi yung price ng senior dahil alam nila hindi nakaka-rides ang lahat. So, nung natutunan ko yung direct na sa website ng Disney, doon na kami bumibili ng ticket. Ganun din naman, ipipresent mo rin naman yung barcode, papasok din naman yun sa mismong entrance. So, aside from Wi-Fi, no, sa KKday, dapat lagi kami dalang power bank kasi yan ang magiging best friend mo. Kung nagbablog ka man o hindi, nag-take ka man ng pictures kasi kung nasa travel ka kalagitnaan ka, kailangan mo ng Google Map. So, merong nagsasabi na Hyperdia, pwede mong gamitin. Pero, pag nakasanayan mo na kasi yung Google Map, doon ka na talaga masasanay, no, na gumamit. So, ang iba pa namin dinadala is like yung blanket sa plane kasi malamig talaga kadalasan. Dahil kadalasan na akong bubuk ng flight is puro red eye kasi yun nga yung affordable. So yung aming Bali is 3 o'clock ng umaga, will arrive at 7 in the morning. So yung binook naming hotel is Holiday Inn. Kasi dahil hindi nga ako familiar dun sa mga legit na hotel and nagbabasa ako sa ang dami daw scammer sa Bali. So, delikado. So, I would take the risk na lang na medyo expensive kaysa magkaroon pa ng problema. So, ang isa pa sa mga partner ko is yung AirPods. AirPods Max. AirPods Pro. May Max din ako. So, yun yung madalas kong ginagamit. Pero pagka mahirap kumilos, AirPods Pro na lang ang ginagamit ko. Okay, so yun yung madalas namin ginagamit na item sa plane. So minsan shades, no, kailangan mo talaga kasi minsan makakasilaw or galing ka ng red eye flight.
So bumili rin ako ng mga package ni American Tourister, no. Yung katulad niya, makita mo naman sa picture, it's for your toiletries. Ito naman yung mga used and kung unused na damit mo. And then for slippers or shoes, no, meron din. And meron din for charger adapters, extension wires, so available din siya. So nag-avail ako din sa Mimsak ng yung mga personalized nila na mga item. So meron ako ditong yung para sa luggage, para kita mo kagad yan yung sa ibabaw. Sa harap naman is yung luggage nila na may madali mo kasi ma-identify yung item mo kung meron na siyang name, para at least wala ka rin problema. So ayun lang, ayun pala yung neck pillow, no. So gamit din ako niyan. Yun yung madalas naming mga dinadala. So recently I also availed yung international driving permit kasi nag-drive din ako sa Tokyo. So yan yung mga ginagamit namin kadalasan. Para hindi mo alam, baka mamaya kailanganin mo mag-drive doon or something. Yan yung pwede mong gamitin. To avail yung ganitong klase ng what do you call this, international driver's license, kailangan mo lang yung local driver's license mo dito. Tapos mag-join ka lang sa website ni AEPA. Magbayad ka lang kung ano yung gusto mong i-avail, no. So ayun, ganun lang kadali, ganun lang kasimple. So to tell you naman ang konting introduction, ang next trip naman namin next week is Korea. So paano ba kami nag-apply sa Korea? So ang ginamit namin is kumuha kami ng travel agency, no. So first time ko rin sa Korea, no. Ito yung inavail namin, which is yung Danpong. Meron yan sa BGC. Meron din silang branch sa ibang areas. Kaya ako sila nagustuhan kasi isa sa mga accredited ng Korean Embassy. At the same time, Korean trust their own citizen, di ba? So yun yung naging reason nun. So it takes lang about 3 weeks lang kasi nagkaroon ng holiday ang Korean Embassy. So hindi namin kagad nakuha yung update, no. So ito yung bibigay sa iyo ng Korean Embassy na copy na bibigay nila sa travel agency mo. Pero honestly, meron din sa website na pwede mong ma-check kung ano ng status. At doon mo rin ma-print yung colored copy kasi ang binibigay ng mga travel agency is black and white. So kung gusto mo lang ng colored, pwede mong i-print directly sa website nila. Available naman siya. So ang isa pang ko is nagdadala rin ako ng emergency fund na US dollar account para maiwasan mo yung mawalan ka ng maging helpless sa isang country, no? Kasi mahirap din naman yung ganon. So yung naman sa Japanese visa naman, pinagkakatiwalaan naman namin dyan is yung Relly. Kasi si Relly is I think ang owner niyan is, what do you call this, Japanese. Kaya siguro pinagkakatiwalaan din nila yung sariling tao nila. So mabilis na ng process, 1 week lang actually. Hindi siya ganun kahirap. Malalaman mo na kagad. So ganito yung magiging itsura niyan pag na-approve ka. Ayan. 30 days kapag ka multiple visa ang na-grant sa'yo. 15 days naman pag single entry. So ito yung mga ilalagay nila sa yung visa upon arrival. Itong dalawang sticker na to. So makikita mo dyan kung ilang days ka papayagan at kailan ka nag-arrive at hanggang kailan ka pwede magstay sa kanila. So automatic nakikita na yan sa system nila. Miski pag nag-shop ka sa Donkey, ini-scan lang nila yan. Ini-scan lang nila yan pati yung
Kung hindi nila may scan yan, yung nasa baba na barcode ng passport mo, alam na nila kagad yan kung genuine yung visa mo o hindi. So yung susunod kasi naming travel after the Korea is Japan. So explain ko pa yan further, no, within the next couple of days. But for the meantime, inform ko muna kayo kung paano ko piniprepare yung family ko pag sakaling nagta-travel kami at kung paano ako nagbubook. So para sa mga nagdududa kung totoo ba ang piece of fare or hindi, totoo yon, no. Kung ang ginagawa kong ibang process, kung gusto mo makatipid talaga, one way lang i-purchase mo kay Cebu Pacific kung mahal yung pabalik. Tapos a few days or kung nagkaroon ulit ng promo, pwede ko ulit mag-check ng pauwi naman. Or i-check mo sa AirAsia. Minsan kasi nagsisale din siya eh. Nag-combine kami. Nung pandemic, nanggaling din kami ng Osaka. Ginamit ko naman yung Scoot pabalik. Kaya lang, ang problema lang kasi with Scoot and Xiamen Airlines, dadaan yan sa sarili nilang country. For example, in Scoot, dadaan mo na ng Singapore yan. Yung Xiamen Air, dadaan mo na yan ng China. So, dalawang pwedeng maging outcome, negative or positive. Ang positive is, nag-travel ka sa ibang country ulit. Although airport lang, pero pwedeng ang layover mo kasi is more than 18 hours, pwede ka muna mag-visit sa kapaligiran o hindi. Ang disadvantage niya or yung negative side niya is pagod ka talaga. Yun yung disadvantage lang niya. Sa halip na nakauwi ka na kagad, medyo pagod ka talaga ng todo. Si Ana Air, hindi kasi nagdi-discount yan, hindi yan nagpo-promo talaga. Si Katay, hindi rin. So si Zip Air ang medyo hindi naman sinasabing maganda, kundi at least fix kasi yung fare niya, kadalasan 5,000. Maganda na yung airline, and Japanese naman yan. So the best din talaga. Kaya lang kadalasan ng trip nila is from Tokyo or to Tokyo. Very rare yung Osaka, o baka nga wala pa. Hindi ko pa na-try yung Osaka eh. Pero kadalasan na nila is Tokyo. May incoming trip din ako for April, Sakura season, no? So titinan ko kung kakayanin ko yung from Osaka to Tokyo ka lalabas. So hindi ko pa alam, matagal pa naman yun, pero yun yung mga ginagawa namin for the trip. So yun lang guys, thank you for watching.